Balitang DMW. At bilang bahagi ng pagdiriwang ng Seafarers Day ay isinagawa ng Department of Migrant Workers ang Bisita Barko Mission sa Manila International Seafarers Center upang parangalan ang mga Pilipinong marino. Pinangunahan ito nila Assistant Secretary Attorney Jeline Ambito Fermin at Director Augusto Ogie San Diego, katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration. Sa naturang pagbisita, nakaharap ng mga opisyal ang mga marino, nakinig sa kanilang mga hinaing at kinilala ang kanilang mahalagang papel sa pandaigdigang kalakalan. Isa sa mga marino ang nagsabing ito ang unang pagkakataon sa loob ng 15 taon niya sa paglalayag na personal siyang binisita at nakausap ng mga opisyal mula naman dito sa Pilipinas din syempre. Muling pinasalamatan ng DMW ang ating mga marino at tiniyak ang kanilang patuloy na pangangalaga at proteksyon. Samantala, pinangunahan ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak ang pagbubukas ng 19th ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers meeting. Ito ang muling nagpatibay sa panata ng Pilipinas na isulong ang karapatan, kapakanan at proteksyon ng mga migranteng manggagawa sa rehiyon ng ASEAN. Tinalakay ng mga delegado ang mga natapos at kasalukuyang proyekto, gayon din ang mga bagong inisyatiba para maisama sa ASEAN Consensus Action Plan 2026-2030. Tinanggap din ng ACMW ang Timor-Leste bilang pinakabagong kasama ng ASEAN at nakipag-ugnayan sa mga ASEAN sectoral bodies at development partners upang palakasin ang pagtutulungan sa mga isyong may kinalaman sa migranteng manggagawa. Kaugnay pa rin syempre ng International Day of the Seafarer, nagbigay ng espesyal na mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw nga na ito bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng mga Pilipinong marino sa pandaigdigang kalakalan at ekonomiya. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang sakripisyo at dedikasyon ng mga marino na patuloy na nagdadala ng karangalan sa bansa. Kanyang ipinahayag ang buong suporta ng pamahalaan sa kapakanan ng mga seafarers, kabilang ang mas pinaigting na programa para sa kanilang proteksyon, welfare at reintegration. Kasabay nito, nanawagan ng Pangulo ng mas matibay na pagkakaisa upang higit pang mapalakas ang suporta sa mga seafarers, lalo na sa harap ng mga hamon ng modernong industriya ng maritime industry. Matapos ang 9 na buwang pagkakadetine sa Russia, ligtas nang nakabalik sa bansa ang 24 na Pilipino kasunod ng pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa kanyang state visit sa Russia. Sa naturang pulong, personal na ipinaabot ng Pangulo ang sitwasyon ng mga Pilipino na nagresulta sa kanilang agarang paglaya at pagbabalik sa Pilipinas. Nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya upang tiyakin ang tulong para sa mga repatriates, kabilang na ang pinansyal na ayuda, employment assistance, livelihood programs at libreng transportasyon para makabalik sa kanilang mga pamilya. At 4 na Pilipino pang tripulante naman ng barkong MV Ipamonidas ang ligtas na nakabalik sa Pilipinas sakay ng Qatar Airways na lumapag sa NAIA sa Pasay City. Sinalubong at tinulungan sila ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at ng Manila International Airport Authority, kabilang na rin ang mga kinatawan ng kanilang licensed manning agency. Pagdating ay nakatanggap ang mga marino ng pinansyal na ayuda mula sa DMW at OWA, habang nagbigay naman ng pansamantalang hotel accommodation ang kanilang ahensya. Nadagdag sila sa 2 tripulanteng na una nang nakabalik, kaya't 6 na ang nakauwi at kasalukuyang sumasailalim sa medical at psychosocial assessment. At itinampok ang mga Pilipinong marino sa Seafarer Social Summit na ginanap sa Museo de Galion sa Pasay City. Muling tiniyak ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak ang pangako ng kagawaran na protektahan ang karapatan, kaligtasan at kapakanan ng mga marino at kanilang pamilya. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kanyang binigyang diin ang mga pangunahing hakbang gaya ng Magna Carta of Filipino Seafarers, DMW Sea-based rules at standard employment contract na naglalayong magbigay ng mas matibay na proteksyon sa buong employment journey ng mga marino. Sa pahayag naman ni Catherine Logie ng One Ocean at Lloyd's Register Group ay nagbigay-pugay siya sa husay, profesionalismo at pandaigdigang halaga ng mga Pilipinong marino. At yan po ang mga balita sa linggong ito.
Dumako tayo sa kaagapay mo sa DMW.